Sa mga naghahanap pala nung Android 13 natin na bypass sa Oppo tsaka Realme. Ito, tawag dito, ah, applicable ito kaya pwede ito sa Android 13 tsaka Android 13 ng Oppo tsaka Realme bypass. Ito yung mga nireset, and then itong mga bagong unit kasi ngayon pag nire-reset mo, nagtitrigger yung FRP na tinatawag namin mga technician. Ito yung factory reset protection na once na na-reset mo yung pattern, magtitrigger ngayon yung FRP, and then hahanapin niya yung Google account na nakasign in sa mismong unit pagka-reset mo. So, ang paraan nito, ang tawag namin dito is bypass. So, ito ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano yan i-bypass. So sundan nyo na lang yung mga tawag dito, sundan nyo na lang yung video. Medyo mabilis yan, and then ulitin nyo na lang kung sakaling hindi nyo masundan, ulitin nyo lang. Regarding naman dun pala sa mga nagtatanong kung paano maglagay ng SIM dati dun sa last pin ko, madali lang naman yun. Yung SIM lock sa mga dikipad na cellphone dati, kung hindi ako nagkakamali, SIM lock yun eh. Pero pag sa iPhone naman is pupunta ka lang dun sa settings, then cellular, tapos titignan mo yung cellular, and then settings, and then cellular, tapos dun sa SIM pin. Regarding dun pala sa lumang post ko about sa pag-bypass na SIM card lang yung gamit. Pasensya na rin pala sa mga hindi ko ma-replyan lahat kasi medyo busy kasi dito kasi sa trabaho ko dito sa Quiapo. Volume kasi yung tao. So pag araw ng trabaho, kaya basta day off ko lang kasi is Monday. So pag araw ng trabaho kasi hindi ako nag-check ng mga messages kasi nga madaming customer pag nasa trabaho na. Kung mapapansin nyo lang kasi sa Quiapo kasi halos hindi na uubusan. Halos araw-araw madaming tao. So again, pasensya na sa mga hindi ko na-replyan na messages. Then tingnan nyo lang yung mga videos kung sakasakaling nag-upload ako, and then mga tanong nyo, hindi lahat nasasagot, hindi lahat free. Meron din tayong mga test point na tinatawag, gaya ng mga nagtatanong about sa Huawei. Meron din yung nagtatanong sa mga about sa Samsung, na gawan ko ng free tutorial. Pero okay, mag-alala, next time i-upload ko yung sa may tutorial na free application para pag-bypass ng mga Samsung na may dialer, gaya nung post ko rin nung nakaraan na may dialer. May nadadownload naman doon na hindi nyo kailangang mag-avail ng activation o kaya registration ng unlock tool para makabypass kayo ng mga gadgets. Pero limited lang kasi yung mga free tools, limited lang. Tsaka huwag kayong magagalit just in case na yung ibang tech sinisingil kayo ng mahal, kasi nga depende po kasi sa lugar yan. Kung malayo kayo, ganun, malamang po mahal po talaga yun. Pero hindi nga gaya sa amin kasi volume yung tao, halos araw-araw madaming tao. Then pababaan ng presyo para magkaroon ka ng customer. Ibig sabihin pababaan ng presyo para magkaroon ka ng suki, and then the next time sa'yo na dediretso. Ganun kasi yung kalakaran doon sa Quiapo eh. Yung mga service, ganun, pababaan ng service. Pero depende na rin sa inyo kung kanino yung magandang gawa. Ganun siguro kaya kami nagkakagain ng madaming customer. Anyways, ito nga palang pinapakita ko sa inyo is pag-bypass ng Android 13. So i-uncheck mo lang yan, yung mga yan. Isa lang, kahit anong application dyan na i-transfer mo.
Kahit isa lang dyan, yan, check mo lahat yan. Yan, check mo lahat. Kahit isa lang dyan, piliin mo. Kahit isa lang dyan, isend mo lang dun sa bago. Pero need mo rin ng wifi connection and then other phone para maka-clone phone ka na tinatawag. Yung ibang model nga pala, pwede mo naman gamitin Samsung dyan, pero kailangan mong i-download yung phone clone para ma-transfer mo. Kunyari, yung binabypass mo is Oppo o kaya Realme, pwede kang gumamit ng ibang phone like Android phone na mga Samsung, ganun, and then i-download mo lang yung clone phone para makaka-copy ka. Yan. Nagka-copy na siya, yun. Kita nyo naman yan, pag kakopy ko lang yan, isa lang, and then mag-activate ka na, ma-activate mo na sa menu. And tatandaan nyo, once na na-set up nyo na sa menu, once na na-reach nyo na yung menu, pupunta kayo sa settings ngayon. Pupunta kayo sa settings. Ito yung tatandaan nyo. May nagsasabi rin kasi na kahit ilang beses mong i-reset, babalik at babalik pa rin yung Google account. Oo, tama, babalik pa rin yung Google account. Which is, ang hindi nila alam, dapat pag nagkaganon, pupunta ka lang sa about phone, itatap mo lang yung build number lang 7 times, and then open mo lang yung OEM sa developer option, and then reset mo ulit. Kahit 1,000,000 mo pa i-reset yan, hindi na yan babalik. Tatandaan nyo yung OEM unlocking lang, yun yung pinaka-importante sa lahat. Gaya yan, kung makikita nyo, tinatap ko yung build number, yan makikita nyo. Para just in case, hindi na babalik. Ayan o. Yung